Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu, may lusad og kontrabigay helpdesk. Mga reklamo kabahin sa vote buying, dawaton. Kasi nating haze o nipis nga aso tungod sa forest fire sa Indonesia, peligro sa panglawas sa mga tao. Empleyado sa Management Information System Office sa Mandawi City, nagpositibo sa illegal nga drugas. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nilusad sa kontrabigay help desk ning naghinangat na nga eleksyon sa barangay. Kini aron pagdawat sa mga reklamo kabahin sa gingong mga kandidato nga mamaligya og boto ngadto sa mga botante. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gilusad sa kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu ang kontrabigay help desk. Abo nga help desk mo cater sa mga reklamo kalabot sa vote buying kun ang pagpamilit og mga boto subay sa nagaduol nga barangay og sangguniang kabataan kun SK elections. Bato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office kun LCPO, nga sa kasamtangan wala pa hinuon sila na dawat nga reklamo kalabot nini. Yes sir, sa kantong kontrabigay, ilans to na to, nara sa to ang office sa investigation. Kung na mga alleged nga mga vote buying or either kwarta or kind nga mga reklamo from sa mga kandidato, diya ang buot. Kadtong mga buot na mopadangat og reklamo ang gihawag ni Torres nga magdala og ebidensya sa masahulagway og mga videos ingon man witnesses nga mopamatuod sa ilang reklamo. Gidugang ni Torres nga human sa ilang himuon nga case build up, ilang inuso ang mga reklamo ngadto sa Commission on Elections kon COMELEC aron sa pagpasaka og kaso. Ang mga ebidensya din ang mga witnesses nila kay ato atong kuhaan og affidavit sa complaint og witnesses og ilang ebidensya, then atong himuan og incident report, ayan atong i-submit sa office sa COMELEC diri sa Lapu-Lapu. Samtang padayon ang gihimo nga koordinasyon sa LCPO ngadto sa COMELEC alang sa pagpahigayon sa Oplan Baklas. Patch Anthony Inso, CCTN News. Dulaan sa 300 ka mga armas ang nasakmit sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo sukad sa pagsulod sa election period. Subay kini sa ilang paghingusog nga makuha ang mga loose firearms sa tibuok lalawigan. Matod sa ilang ihap nga anaa sa 63 ka search warrant ang ilang gitunol nga miresulta sa pagkasikop sa 43 ka tawo ug pagkasakmit sa 264 ka armas. Moabot usab sa 28 ka armas ang ilang nakuha sa mga police operations ug sa gilusad nga COMELEC checkpoints. Naglangkob ang mga nasakmit nga armas sa caliber 45, caliber 38 ug caliber 9mm. Gipaubos sa kini karon sa forensic exam ug gisuta kung wala ba kini magamit sa krimen sa tibuok Central Visayas. Balamban Police Station ang andam og mga ebidensya aron mopasaka og kaso sa duha ka mga suspek nga miambus patay sa konsehal og kandidato sa pagkabarangay kapitan sa barangay Kansumuroy. Manhunt operation gipalapdan sa kapulisan batok sa mga kriminal. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Giandam na sa Banamban Police Station ang mga ebidensya ron ipasaka na nila ang kaso batok sa duha ka mga suspitsado sa pag-ambush patay kang Kansumoroy Barangay Konsehal Anastasio Pacquiao netong Oktubre 5, 2023 sa hapon sa Barangay Prensa. Bato ni Police Colonel Percival Surilia, ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, nga nag-execute na ang affidavit ang mga saksi nga may mila sa gunman, lakip na ang driver sa motorsiklo nga may gigamit sa pagpatay sa konsehal. Positibo nga giila sa anak ni Anastasio Pacquiao ang duha ka mga suspitsado, lakip na sa usa ka habal driver sanglit kauban niya kini nga habal driver usam sa Bogal Barangay. Kaila sa anak sa biktima o katong usa ka witness na accordingly is kauban niya sa habal pag-drive. Wala lang una nga din ni Surilia ang duha ka mga suspitsado sanglit nagpadayon karon ang manhunt operation sa Banamban Police Station uban sa mga sakop sa Provincial Mobile Force Company sa mga bukidang dapit sa mong lungsod. Ang duha ka mga suspitsado una nang gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Glenn Hefe nga doon na mga pending warrant of arrest silang laing mga kaso nga tungod nini mamahimo sila nga dakpon bisan unsang orasa. Karon padayon jud ang ato ang kapulisan sa pagpangita katong sa duha ka suspects na ingon pa dito na naapa sa area sa kabukiran. So combined efforts ng Provincial Mobile Force Company o ang Balamban Municipal Police Station nagtinambagay sila pagpangita ka ng sa duha ka suspect. Sa nagpadayon nga investigasyon si Surilia nga personal nga bangi ang gitutukan sa kapulisan sa Balamban apan wala usab nila wad ang ubang nga anggulo ug motibo sa mong krimen. Sa pangutana kung ang iyan bangi irekomendar sa Commission on Election nga ipaubos sa areas of concern ng Barangay Kansumuroy, matod sa hepe sa CPPO nga gipaabot pa nila ang gihimong validation labot niini. Regarding ang ato ang election related incidents validation committee padayon sa deliberation kung ma-identify ba nato kanang lugar is ang kanang nahitabo is election related incident. Arnold Bustamante, CCTV News. Komitiba sa Senado tuyong mobisita sa sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte ning Simanaha. Susiho nila ang kahimtang sa giingong kulto nunot sa nagpadayon nilang investigasyon. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga mobisita sila sa sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte ning Simanaha. Susiyon mismo sa Joint Senate Committee ang kahimtang sa mong lugar, ilabi na ang giingong kulto nga namugna sa mong dapit. Subay kini sa nagpadayong investigasyon sa Senado bahin sa giingong pagpangabuso sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Atol sa pagbisita sa Sugbo, gusto silang habig ang pagpamatuod o pagpatulid sa pipila ka mga pasangil. Sama lang sa giingong drug trade, child marriages, pagpaundang og eskwela sa mga anak ug uban pa tungod sa giingong saad ni Senyor Aguila. Pero katong good aspect sa ilahang pagkagrupo, no, isip isa ka people's organization ay dapat ipadayon. Pero katong mga dautan dapat makorekto, dili nato dapat padayon. Nakikalayon ang komitiba nilang De La Rosa ug ang komitiba ni Senador Risa Ontiveros aron pagpamatud sa naangkong aligasyon sa giingong kulto. Ang pasiunang sabot maong pagpahigayon unta sa Senate hearing sa sitio Kapihan nga maoy request sa mga sakop sa SBSI. Apan way hinon gidayon tungod sa kadaghan sa mga konsiderasyon sa Socorro LGU. Kapag na nihangyo ang mayor nga dili na kayang i-accommodate ang hearing for whatever reasons, no, whether it's logistics, security wise or wala gid sila lugar nga pwede mapaghimuan, so girespeto nato ang sugyot sa mga mayor. Ipaubos na sa preliminary investigation ang leader sa SBSI nga si J. Renz Kilario kagahapon sa Department of Justice. Kini aron klaruhon ang mga pasangil nga naangkon subay sa nagpadayong investigasyon sa lehislatibo. Gian Navarro, CCTV News. Mga nahimong pagpalambo sa Cebu South Bus Terminal, personal nga gisusi ni Gobernador Gwendolyn Garcia, samtang yablihan na pagbalik ang kananan ngadto sa mga bag-o niining pwesto. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Personal nga gisusi nilang Gobernador Gwendolyn Garcia ang kahimtang sa Cebu South Bus Terminal Martes sa udto. Kuyog niya ang operations head sa South Bus Terminal nga si Rodinita Esgana
Nabantayan nila ang pipila ka mga kalambuan, sama lang sa mas hinlo nga palibot ug libre ng pagpagamit sa pansayan ngadto sa mga biyahero. Nasayran nga gipaubos sa repainting ang palibot sa terminal ug gipabutangan og air conditioning units ingon man TV screens. Laumang mabutangan og dugang pang ticketing area alang sa mas paspas kapag lukat sa ticket ngadto sa mga mosakay og bus o V-Hire paingon sa kalungsuran. Human sa inspeksyon, giabriya na ang Sugbo Centro Food Court sa ikaduhang andana sa terminal. Gikan sa 19 ka mga stalls, pipila sa mga kananan ang namalik, human gitanyagan sa Kapitolyo og bag-ong pwesto. May numduman nga niadtong Marso, gisirad-an ang kanhinlang pwesto sa ubos gabahin aron himuong waiting area sa mga pasahero. Maong gikalipay ning nagduma sa usa ka kananan silang bag-ong pwesto. Kini na mao ang ikatulong pagbalhin sa pwesto, sukad gadag sugod sila sa pagpaninda diha sa terminal niadtong 1985. Dito sa ng place pero nalay changes kanang dili na may pwede ka gamit atong mga plastic bitaw nga mga panaksan, mga plato. Karon mga disposable na siya. Kay kuan raman kanang ditso na lang hipos ba. Oh, wala na. Pero mas advantage pod sa amo kay dili na may mukag staff. Nalipay usab ning namaligya og snacks human gituman ang saad sa Kapitolyo nga makabaton og bag-ong pwesto. Daan ang naninda o pagkaon sa likod gabahin sa terminal nga mao ang gihimo na karong tambayanan sa mga V-Hire. Maayo hinuon ang ilang arrangement ngadto sa Kapitolyo alang niini. Ako man naman so ilam yung gipabalik. So dako kay namong pasalamat ni gobernador nga giatagan mi niya og kanang chance nga makasulod diri sa Sugbo Sentro nga mga food court diri sa South Bus Terminal. Alang sa mas haruhay nga pagkaon sa mga bisita, magbutang ang Kapitolyo og dugang pang air conditioning units sa palibot sa food court. Nagpadayon hinuon ang renovation sa palibot sa terminal alang sa masayon nga pagbiyahe paingon sa tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Gian Navarro, CCTN News. Naguna sa gihapon ang probinsya sa Sugbo sa mga labing adunahang lalawigan lukop nasod. Matod sa annual financial report sa Commission on Audit, anaa sa 235 billion pesos ang nahipos nga asset sa Sugbo sa tuig 2022. Gisundan kini sa Rizal Province nga anaa sa 35.59 billion pesos, dinanaa kini sa ikaduhang pwesto. Ikatulo ang Batangas nga adunay 31 billion pesos nga assets. Og ikaupat ang Davao de Oro nga adunay 23 billion pesos nga assets. Samtang nalakip ang dakbayan sa Mandaue ug dakbayan sa Sugbo sa top 10 richest cities lukop nasod. Musunod, nasinating haze o nipis nga aso tungod sa forest fire sa Indonesia, peligro sa panglawas sa mga tao. Kada uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, publiko giauhag nga dili magdugay sa gawas. Subay na sa nasinati nga nipis nga aso nga nasinati sa dakbayan sa Sugbo mugna sa forest fire didto sa Ritabo sa Indonesia. Tungod hinuon kay peligro kini sa panglawas, ilabi na nga mga idaran o kadto nga dunay mga problema sa baga. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Giawag karon ni Cebu City Councilor Joel Garganera ang publiko nga likayan. Una, ang sobrang exposure sa gawas, ilabi na ni atong adunay problema sa baga ug uban pa. Kini subay sa nasinati nga haze pollution gikan sa Sumatra, Indonesia, human sa pagkasunog sa ilang kalasangan nga nagdala og baga nga aso sa pagdag-om sa kalangitan sa mga silingan nga nasod. Matod ni Garganera nga bisan pa man nga walay direktang epekto ang pagkasunog sa kalasangan sa Indonesia, apan masinati sa Sugbo ang kahugaw sa hangin nga peligro alang sa mga idaran, adunay asma ug allergy sa abog. Hinungdan niini giawag niya ang publiko nga magsulob og face mask kung mogawa sa balay isip proteksyon. Atong mga gipangmo, no? Kay I would say although in the absence of a the result of the air quality nga gipahigayon sa EMB, nakagipang mo as much as possible, you protect yourself, no? Pwede na ka mag-wear of face mask if you're outdoor. Bali na noon ron, og outdoor mag face mask sa suod indoor
pwede rin mo go on first. Hinuon base sa obserbasyon ni Garganera nga sa pagkakaroon manageable pa ang sitwasyon, ilabi na gayud dinhi sa Sugbo. Apan nagpaabot pa sila isip chairman sa Committee on Environment sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa assessment sa kalikupan gikan sa DENR Environmental Management Bureau kon EMB. Sani ang atong palibot kay dili kayo mo penetrate ang sunlight, no? Kay na trap man ang uban tungod sa mga particles, no? Mo nang ma-feel nimo nga medyo humid, medyo init, medyo alimuot. Unya siyempre atong dili ta mo encourage yung mga outdoor activities, no? Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Mitambag ang Department of Health 7 sa mga adunay balatian sa lawas kapag sulob og face mask sa higayong mugawas sa ilang balay. Kininunot sa taho sa Environmental Management Bureau 7 niadtong Biyernes nga adunay light haze sa Metro Cebu. Usa sa gitumbok nga hinungdan mao ang forest fires gikan sa silingang nasod nga Indonesia. Matod sa DOH-7 nga kung mahimo mogamit og face mask aron dili na mosamot ang bating pamati sa lawas. Gikabot pa sa news team ang EMB7 kabahin sa mas detalyadong air quality status sa Sugbo human sa nahimo nilang pahibalo. Mayor Michael Rama dili makigkompromiso sa Cebu Port Authority og hugot ang baruganan nga ang Cebu City Government mo'y tag-iya sa kampanya maritima. Gitinguha niya nga himuon nga Maritime Museum ang mao nga istruktura. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Dili makigkompromiso si Cebu City Mayor Michael Rama ngadto sa Cebu Port Authority kalabot sa padayon nga pagiging-inilugay sa ownership sa Luna sa kumpanya maritima. Apan iyang gimugatan nga ang tumong lang gyud niya sa padayon nga pakigbisog ngadto batok sa CPA kini aron sa pagdepensa sa heritage site ug sa sea preservation ug walay labot ang negosyo. My position is I will never go for a compromise. Ako nang i-highlight dito sa opisina ni Secretary Bautista. Serbisyo. Iging trabaho, dili apilag, provisyo. O dili mo apil og negosyo sa pwesto. Ato sa pagigmeeting ni Rama uban sa DOTR Secretary Jaime Bautista, ilang nasayran nga ang kumpanya maritima kasamtangan ana karon ubo sa administrative supervision and maintenance sa National Museum. Hinungdan nga plano sa mayor nga lingkuran og planuhon ang tinguha ni ining himuon nga Maritime Museum ang kumpanya maritima human nga giila nga maritime hub ang Sugbo sukad pa kaniadto. Kana di ang kumpanya maritima karon under na within the ambit sa administrative supervision or even control, maintenance, kanang mumak. Lala sa museum na. Not under the museum. Yes, ibuok. Na, as we were told. Therefore, pwedeng mahimo na galing subject matter for very beautiful project sa DOTR, sa museum, sa city government. Kung mag-apil-apil ang CPA, pa-apil na to. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team manghingusog sa pagpatuman sa color coding sa mga tricycle for hire nga nag-operate sa syudad. Samtang anaapay 500 ka mga prangkisa alang sa tricycle for hire nga wala pa napahimulos. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Hingusgan sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team ang pagpatuman sa color coding sa mga tricycle for hire nga nag-operate sa syudad. Si Edwin Humawas ang Executive Director nagkanayon nagikinahanglan nga mapintalan sa mga driver bisan sa strip sa atubangan ug loyong bahin una sa ilang tricycle. Si Humawas niingon nga ang Federation sa Tricycle sa Mandaue ni hangyo nga Enero sunod tuig na i-require ang pagpintal sa tibuok nga bahin sa tricycle. Sa Mandaue, adunay 5 ka mga ruta nga gitugtan nga maka-operate ang tricycle for hire. Kini
mao ang Zone 1 o Red Zone. Magdagan sa barangay Pagsabungan, Kanduman, Kasuntingan, Kabangkalan, Magikay, Tabuk ug Tingob. Zone 2 o Blue Zone. Magbiyahe sa barangay Paknaan ug Labugon. Zone 3 o White Zone nga magdagan sa barangay Mantuyong, Sentro ug Umapad. Zone 4 o Gray Zone. Makabiyahe sa barangay Alang-alang, Ibabaw, Istansya, Umapad, Upaw, Luok, Kambaro ug Sentro. Og Zone 5 o Orange Zone nga makadagan sa barangay Kubakob, Tawason ug Kasili. Si Humawas ni ingon nga adunay pipila ka mga tricycle nga mobiyahe bisan sa dili nila ruta. Para may bawaan na dali nga wa siya siyang ruta. Samtang naapay 500 ka mga prangkisa alang sa Tricycle for Hire nga wala pa na-avail. Ang Tricycle for Hire and Regulatory Board sa Mandawi ang ni-issue og 1,500 ka mga slots ni adtong Mayo. Ang syudad ni paminos usab sa franchise fee ngadto sa 1,000 ka pesos gikan na sa 1,500 pesos. Giingon nga pipila ka Tricycle for Hire ang wala nibalik pag-renew sa ilang prangkisa, samtang ang uban gi-convert na nila nga private service gikan sa public transportation ang ilang unit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu subsob karon ang gihimong pagpangandam sa mga dagkong kalihukan. Kini sama na lang sa kalag-kalag ingon man kapistahan sa Birhen sa Rigla. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Subsob na ang gihimong pagpangandam sa kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu alang sa maabot nga mga dagkong kalihukan sa syudad hilabi na sa sunod nga buwan. Suma ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office Colonel CPO, nga lakip sa mga kalihukan nga lang gipangandaman mao ang kalag-kalag sa Nobyembre 1 ug 2. Ingon man ang umaabot nga kapistahan sa Birhen sa Regla karong Nobyembre 20 ug 21. Nasayran nga niadtong adlaw nga Biyernes ni kick-off na ang syudad sa ilang fiesta celebration hinungdan nga giandam na sa kapulisan ang ilang security plan. Sir, ato bang gipangandaman tanan do anahon na to ang pangandam ang eleksyon, then after one day ana kalag-kalag naman sad na natay giandam sa ato ang security plan sa kalag-kalag prior sa piyesta. Nagsunod-sunod na nato ang mga security plan nga giandaman, sir. Human sa mga kasaulugan, gidugang ni Torres nga mulahos na ang ilang security plan preparations alang sa maabot nga kapaskuhan. Padin usab ang ilang pagmonitor sa mga grupo nga posibleng mohimong krimen o kasamok hilabi na karong bare months sama sa mga tulisan o kawatan. Hinoon sa kasamtangan, suma ni Torres nga wala pa sila na monitor nga mga grupo nga midayo sa syudad aron sa paghimo sa maong mga krimen. Makuan gid sila. Sa kute gid sila og buhat sila na dire considering daghan na tag pulis sa visible, then ang ato ang mga entry o exit points sa Lapu-Lapu is naka-sealed na siya daan in case na may tabo nanay mo lock ana niya sa mga agyanan, then maglisod na sila exit. Patch Anthony Inso, CCTN News. Gibutiyag sa Department of Foreign Affairs nga giduso na ngadto ni Presidente Bongbong Marcos ang sugyot nga ipaubos sa Alert Level 3 ang Gaza. Tungod kini sa nagpadayong kagubot tali sa Israeli Security Forces ug Palestinian militant group nga Hamas. Matod ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega nga girekomendar sa embahada sa Pilipinas ang pagpaubos sa striktong alert level status. Sa higayong maaprubahan kini sa presidente, lauman ang pagpatuman sa voluntary repatriation kun pagpauli sa mga Pilipino nga nanarbaho sa Israel. Musunod, empleyado sa Management Information System Office sa Mandawi City nagpositibo sa illegal nga drugas. Kada uguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, empleyado sa Management Information System Office sa syudad sa Mandawi nagpositibo sa illegal nga drugas atol sa surprise drug test kagahapon. Ang mao nga specimen ipaubos pa sa confirmatory test didto sa kauluhan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Usa ka empleyado sa City Hall sa Mandawi ang nagpositibo sa illegal nga droga sa atol sa gipahigayon nga kinalit nga drug test kagahapon. 30 ka mga empleyado sa Management Information System Office kon MESO ang gipaubos sa drug test sa Mandawi City Substance Abuse and Prevention Office kon MAXAPO. Hinuon ang specimen sa nagpositibo nga empleyado ang ipadapa ngadto sa DOH accredited laboratory aron ipailawom sa confirmatory test. If it was found out na positive ka during the testing, there is a possibility na matangtang ka sa trabaho. We do not tolerate that. But if you prefer to approach them first, there might be a chance we can see the kanang gikan sa imong kaugalingon nga nitug-an gikas tinuod, so we can see sa kana nga person nga ganahan gid siya nga magpatabang. No? So you have to undergo the process. No, 6 months na siya ng sort of rehabilitation nga process from MAXAPO, and then after that you have to graduate. Then after that graduation you have to report regularly to be checked to ensure nga okay na gid ka. Ang drug test gipahigayon subay sa hangyo sa pangu sa MESO. Hilabihan nga duha ka tuig nga wala na paubos og balik sa drug test ang empleyado sa buhatan. Support the city's trust, no? Sige tag adto sa barangay, sige tag paninguha nga drug free ang atong mga barangay. Why not magsugod ta diri sa ato opisina sa gobyerno sa moto na we discussed with Attorney Ben that we have to do it again here in the office. Okay, it's been some time. It has been some time naka-conduct me, and that was citywide conduct of drug testing. So mas maayo mo ginaanay surprises, no, kay para may bawaan ginato o naabagid or wala. Okay, we know for a fact that taagi effect na siya sa mga pangunahuna sa ato mga personnel in Mandawi, and we are serving the people, and we have to ensure that when they serve, they are in the right minds. No, saktos panghuna-huna ang atong mga tao while nag-serve tas mga katawhan. Ang MAXAPO nagtinguha nga mapaubos sa drug test ang tanang empleyado sa tanang departamento subay na sa drug-free workplace policy sa kagamahanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nabutang sa target list sa Philippine Drug Enforcement Operation nga duna usab pending warrant of arrest na dakpan sa gilusad nga buy-bust operation. Samtang dulan sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sa illegal nga drogas na sakmit usab sa Provincial Intelligence Unit sa Konsolasyon. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Sikop sa gilusad nga buy-bust operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency, Cebu Provincial Office ug PDEA Regional Special Enforcement Team uban sa Joint Task Force Cebu ug Cebu Police Provincial Office ang usa ka lalaki ug iyang bata-bata nga hardware helper dito sa sitio Tiltilon, Barangay Hubay, lungsod sa Liloan, alauna 20 ka rin ang kadlawon. Ang suspitsado gila nga si Kenneth Earl Valverde, 24 anyos nga nalakip sa regional level target listed, ug ang iyang bata-bata nga si John Mar Mabuting, 32 anyos, hardware helper. Nakuha sa mga suspitsado ang duha ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 2.5 gramos nga dunay valor sa 17,000 pesos. Lagip na ang buy-bust money ug cellular phone. Mato ni Lea Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga manila badakpan si Valverde, giserve usab nila ang warrant of arrest nga giisyu sa korte sa diyang girunda kini netong Marso 2022 apan nakasibat. Dulan sa usa ka buwan kay paubos sa case build up ang suspitsado human madawat ang impormasyon labot sa kanamigitan ni sa illegal nga drugas. Makabaligya kining 5 gramos ka shabu matag semana di nang iyang area of distribution mao ang Liloan, Compostela ug mga silingan nga lungsod sa norte. Samtang moabot usab sa 426,400 pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit ug Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Police Provincial Office ato sa buy-bust operation dito sa Barangay Pulpugan, lungsod sa Konsolasyon, alas 12:05 ganin ng kadlawon. Ang suspitsado gila sa mga silingan nga si Terso Augusto Argente nga mulupi rasam sa mga lugar nga nakuha ang mga pinakita sa gituang shabu nga mutimbang sa 73 gramos. Si Argente nabutang kini sa target list isip high value individual provincial level. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 atangi
ang lamdag ni Tatay Dudong Limchua nga mosunod karon dayon. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalies. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sairi 47. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. The Gospel according to Luke 10:38 to 42. Jesus had a special relationship with a family whose members were Martha, Mary, and Lazarus. The three live in a village of Bethany, around 2 miles or 3 kilometers from Jerusalem. Obviously, the family has a high status in the community with enough resources to welcome Jesus and his disciples. Martha became very busy to make Jesus and his entourage comfortable with food to eat and a place to rest. While Mary, on the other hand, sat at his feet and listened attentively to his teaching. Martha asked Jesus to let Mary help her because he's so busy. But instead, Jesus tenderly pointed to her. Sa may gisulti, how worried she was about many things, but Mary chose the better part. That is, taking the opportunity to listen to the Word of God, and no one will take away this privilege away from her. Kini ang labing mainungdanon sa tanan, ang pagpaminaw kang Hesus. Martha was busy, and so was Mary. The former, si Martha, was distracted, but the latter was focused. Focus kayo si Mary. We can say Martha was the active and pragmatist. No? Siya usa ka pragmatist person, while Mary was the contemplative one. The two sisters need each other. There is a need to do kitchen works, but more importantly, there is a need to take all opportunities for prayer and listening to the Word of God. Now, many people relate so much with Martha. With a lot of works to be done, they become anxious and they lose their peace of mind. Jesus is telling us one thing that we really need. Unsa man na, focus. If you are doing the household task, focus on it with joy and enthusiasm. Yet, be like Mary too. If it is your prayer time, concentrate on it, and no one should distract you. The secret of a happy and successful life is balance. We have to balance between your work and your prayer, which includes listening to the Word of God. The Lord already is the one things needed. Our task is to choose to shape our lives accordingly. Jesus did not congratulate Mary because she won the spiritual lottery or had received a particularly beautiful soul from God. He praised her. Gidayeg niya siya, nga naman, because she has chosen the better part. She chooses it. Siyang nagbuot pagpili niya na. She chooses to submit to the Lord, to let Him be for her
what the end truth is for everyone. Kitang tanan, the one needed things. Once again, mga kaigsunan, we are confronted with this amazing truth about Christ's kingship. He offers the benefits of His rule to all people. Iya kining ihatag ka na to. But He leaves each person supremely free to accept or to reject them. And the offer is not a one-time affair. Martha had chosen to busy herself with her own plans on this occasion. But you can bet she adjusted her behavior the next time the Lord came around. And Mary had chosen to adore the Lord this time. But she will still be free to make the same or a different choice the next time. Each and every time we choose to give Christ and His will priority in our lives, we are praising Him and extending the border of His kingdom in our lives. And every time we bring His message to others, we give them a chance to do the same. Makaigsunan, ibutang nato itong kaglingon sa presensya. Salamat samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, lamdagi kami kanunay sa mong hunahuna, Lord. Nga sa matag buhat na mo, sa matag lihok na mo, sa mong inadlaw-adlaw nga buluhaton. Let us be focused to balance our prayer life and our works. Ngayon ta, Lord, dili magpalabi ang among trabaho kaysa among pagpaduol kanimo. Ngayon ta, Lord, magpabilin kanamo ang kalayo sa pagpangita kanimo. Lord, do not allow the enemy to distract us, to tempt us, because yes, money is not bad, but the love of money is evil. That now do not allow us that money will prevail in us than you. Naunta gani, mulabaw ang dinakadimo kaysa among buluhaton. All of this, Father God, we ask through your Son, Jesus, who lives and reigns with you in the Holy Spirit. Amen and amen. Salamat sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat. Shalom. See you tomorrow.